Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong napaka-epektibo na early campaign ni Speaker Romualdez para sa 2028 presidential election. Ulitin ko, napaka-epektibo. Marunong siyang sumakay sa mga issues na malapit sa puso ng Pilipino. Okay, bago ang detalye niyan, pakinggan muna natin ang aking anak, Johnny Macanas Jr. Nananawagan siya yung mga gustong magkatrabaho, either part-time or full-time, kahit dyan lang sa bahay nyo. Magandang umaga po sa lahat. Sa mga hindi po nakahabol nung last na career orientation natin at sa mga naghahanap po ng mapapagkitaan. Welcome po kayo sa Live Different, Change the Way You Feel About Work and Life, Part 2. Via Zoom po ito. 1:30 to 2:30 p.m. this coming Saturday. Paano po makaka-join sa meeting? Register po kayo via this QR code or this link. May marireceive po kayong email at doon po makikita ninyo ang Zoom meeting ID at password para sa meeting this coming Saturday. Pwede po ito sa 18 years old pataas, kahit hindi college graduate, pwede po. And sana po sa Philippine-based po muna tayo ngayon. Sa mga naka-attend na po months and months before, this will be a newer and better company. Again po, register via this link or QR code. Check your email, install your Zoom on your phones or mobile devices, and see you po this coming Saturday. Maraming pong salamat at God bless. So, sige na, mag-register na kayo doon sa link na pinakita ng anak ko o sa kanyang cell number, makontak kayo. Mamayang hapon na ang career orientation. Huwag sayangin ang opportunity na ito. Multinational company yan. Nangangailangan ng maraming trabahante. Okay, so ito, nakita ko, in fairness, kay Speaker Romualdez, marunong siya tumiming sa politika kung sino man ang kanyang, advisor o political strategist. Maganda ang kanilang ginagawa. As early as now, they are now preparing for 2028 presidential election. Okay. So itong latest move nila, very effective. Bakit effective? Kasi yung ginagawa nila malapit sa puso ng mga Pinoy. Okay, ito po sa Philippine Star News. Romualdez visits Pag-asa, eyes 3 billion for airport and seaport. Okay? So, I think 2 days ago, nabigla na lang ako. May video akong napanood sa ANC. Naku, Speaker Martin Romualdez nandun sa Pag-asa, sumasaludo sa arrival honors. Sabi ko. Tapos yung saludo niya, ang pangit na saludo. Gumanon siya. Halatado na hindi nag-ROTC. Ganon ang saludo niya. Sabi ko, bakit sumasaludo ito na hindi naman siya? Dapat ganun lang sa ano. Anyway, feeling president. Kasi yung ginagawa niya, gawain ng presidente. Kaya siguro usapan nila sa pinsan niya yan, ito ang gagawin mo. Ikaw ang magbisita sa Pag-asa Island. Tapos mamaya ito na. Okay. So, napakainit na issue itong West Philippine Sea. Halos lahat ng Pilipino nagkakaisa para magtulong-tulong tayo, depensahan ng ating teritorya sa pang-aagaw, pambubuli ng China. Mangilan-ilan lang Pilipino na mga pro-China. Sino? Walang iba kundi si Senator Robin Hood Padilla. Kinukutya pa niya ang ating Philippine Coast Guard na para bang kung sinong magaling itong Robin Hood Padilla na ito, na bakit daw nakikialam ang US. Ay, anyway, wag na natin pag-usapan basta very clear, si Senator Robin Hood Padilla, maka-China. Mr. Senator Padilla, sorry, nabudol mo ako. Ikaw pa naman ang number 1 sa baluta ko. Ba't hindi ka nabubutuhan? Okay. Napakaganda yung ganitong gawain na i-develop ang Pag-asa. Panahon ni Tatay Digong, I think nagpunta siya dyan. Kaya lang
Hanggang visit lang, wala silang attempt na i-improve ang airport at seaport. Ito, napakagandang, in fairness ako, maka Duterte ako. But pinupuri ko itong ganitong initiative. Ito, Speaker of the House, siya na ang nangungunay. Dapat sana ito, trabaho ng executive department. Ang normal process, ang AFP mag-submit ng proposal, ito po ang kailangan. Tapos ang DND, yan na, i-ano na sa Congress, isama sa budget, 3 billion. Yan ang proseso, kailang sinortcut ni Speaker Romualdez. Siya na ang nagpunta. Kita nyo, ganito pala. Sige. Ito na, may mga pronouncement na niya. Well, initially, sabi niya ito, just for the airport and the reclamation here, we're looking at a budget of at least 3 billion for the airport reclamation extension, which coincides with the naval port and fishing sanctuary. Wow! Dahil sila ang may hawak ng kaban ng bayan, yung Congress, talagang kayang-kaya ni Speaker Romualdez ito mag-allocate ng 3 billion. Kung hindi ngayon, baka, kung hindi 2024, dahil tapos na 2025, sigurado ito. Mai-improve talaga ang Pag-asa. And, basically, as a Filipino citizen, as a former soldier, matutuwa ako kung matuloy na ma-improve ang airport, naval port, at fish sanctuary ng Pag-asa. Very good move itong ginagawa ni Speaker Romualdez. Kailan? Yun na nga ang tanong. Ginagawa ba niya ito out of a pure heart to serve the country and people? O ginagawa niya ito para sa kanyang sariling ambisyon? Kayo na po ang humusga. Okay? Kaya ako, kahit natutuwa ako sa ganitong initiative ng Speaker of the House, kahit hindi niya trabaho, kahit wala pang request ng funding, siya nang magbibigay ng pundo, okay lang yun. For the good of the country naman. But pagdating sa 2028, hindi kayo makakalimutan. Again, pakitang tao. Pagiging ipokrito. Yan po ang aking okay, ito pa yung kanyang yung 3 billion allocation. Sigurado na ito by 2025. A portion of it that initially has been decided to be allocated, we will be put up. Beyond that, we are thinking of having higher funds for the islands. Definitely, support is on the way. There is a possibility of putting up a naval wharf here and repair this port. And it's really been to have projects for development and improvement of Pag-asa Islands. Ito ba? Binanggit pa niya kahit hindi niya trabaho sa tourism. He said the island could even be developed as a tourist destination like Maldives. So we shall invite everyone to come and visit. Naging Secretary of Tourism na siya. But we shall develop the facilities here, the airport, the seaport, and other facilities within the Kalayaan Island Group. Tama. Dapat ganun ang gawin natin kasi physical presence ang kailangan . If you want to claim something, you occupy it, you develop it. Kaya dapat noon pa ito ginawa. Kaya salamat po, Speaker Romualdez, sa initiative nyo na maglaan ng billions of pesos na pundo para ma-develop ang Pag-asa at iba pang mga islands. Kaya lang, sana naman gawin nyo ito out of pure motive to serve the Filipino people. Hindi naman yung very klaro, Mr. Speaker, na paghahanda nyo ito para sa 2028 election. Do not insult the intelligence of Filipinos. Nakikita po namin. Kasi yung overall na galaw ng speaker, grabe.
siya na ang nag-acting president. I-summarize lang natin yan. Nangunguna siya sa pag-raid ng mga smuggled rice kunuhay doon sa Bulacan. Ano pa? Yung pinilit niyang nag-resign yung OTS administrator, yung nakawan sa NAIA. Ano pa? Yung namimigay na ng Malaya rice. Freedom from hunger. Oh, wow. Okay naman dahil nakakatulong sa mga nasa laylayan. Kaya lang, very clear yung motive eh. Ano pa? Yung nananawagan siya ng pagkakaisa. Nananawagan siya, local government units, national government agencies, let's unite, let's roll up our sleeves, work as one, para labanan natin ang inflation, yung pagtaas ng presyo sa ating bansa. Lahat yun, trabaho ng presidente. Kaya lang, ginagawa niya na lahat. Nagpapakita na siya ng sipag. Ay, nako. But anyway, hindi natin mapigilan ang speaker. Ganyan ang ginagawa niya. Hindi naman yan bawal. Halatado lang. But to me, hindi ko makakalimutan. Ano yung mga hindi ko makakalimutan? Ulit-ulitin natin para mapakinggan ng tambayan yung $2 million donation niya sa Harvard. Yung mga Pilipinong nag-iisip, compare itong mga ginagawa mo dito sa lokal, i-compare nila dito sa $2 million donasyon mo. Ang Pilipino na nag-iisip, mababaliwala itong mga ginagawa nyo, Mr. Speaker. Yan, $2 million. Ano pa? O kada issue ni Madam Maharlika. Hindi ko na babanggitin yung detalye. Yung nanonood kay Madam Maharlika, yung naniniwala katulad ko. Laking issue yan. Heavy luggage. Ano pa? Yung panggigipit kay BP Sara. Nako. Tinaniman ng bomba doon sa Butuan City. Mabuti na lang, maagap ang mga pulis. Good job, mga policemen sa Butuan City. Kung sumabog yun, wala na, panalo na ang speaker dahil wala na yung kalaban niya. Mga makakaliwang grupo na naging alyado na ng speaker. Tapos, ano pa yun, Teddy Casino. Nag-viral ang kanyang post na ang BP Sara, pinasara ang traffic sa Commonwealth Avenue. Hindi naman totoo. Mga ganon. So, ang taong bayan na nag-isip, connecting the dots, ito ng ating speaker at ang makakaliwa, parang let's help one another. Kasi si BP Sara ay tinik sa lalamunan ng mga makakaliwa. Kaya kung magtulungan sila with the speaker, lahat sila matutuwa. But ang taong bayan, hindi po kami bobo. Nakikita namin ito pagdating ng 2028. Tingnan natin. Good luck po, Mr. Speaker.